ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Narinig ko ang posisyon ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. Sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR, yung himigit kumulang sa mga 22 o 23 bilyong piso. Hindi itong negosyo na dapat ho nating tangkilikin. No, dahil itong negosyong to, dala-dala ho niya kriminalidad at sindikato. Ang binibigyan ho natin trabaho ay mga foreigners. Wala hong benepisyo dahil nga for the last since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang posisyon ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Banban ay maliwanag po kasi dito ito po yung hindi na natin na-renewyhan ng lisensya. We are of the belief, ako po kasama ang pamuno ng PAGCOR na ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po ay 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR o security ng PAGCOR na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operator sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamunuan ng pangkasalukuyan, pamunuan ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming
gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na to. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng mano. Dahil ang maliwanag po rito, hindi na po, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Paniwala ko po, baka patuloy pang operasyon ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinumpute po natin ay sa pangkasalukuyan, mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Ano ang pumipigil sa inyo para i-recommendang i-ban na ang Pogo? Sa ngayon Bukas po, naman ang isipan nyo, ba't ayaw na lang natin i-recommenda na para... sa ngayon po kasi naging hamon sa akin yung malinis sana yung industriya. At maliwanag naman po na nakita natin, magsimula po nung ako'y na-appoint, kahit papaano po, naging matagumpay din yung naging adhikain ko at kasama ng mga namumuno sa PAGCOR ngayon. So sa akin po more of isang challenge na ito'y mapatino at malagay sa ayos. Nakita ko rin po na sa taong ito, kung hindi po masasara yan, kulang 7 bilyon po ang piso ang papasok sa kaba ng PAGCOR. Kahit 43 na lamang ang sa ngayon ng may lisensya. Alam ko naman po at alam naman natin lahat na halos 70% po ng kinikita ng PAGCOR ay naibabalik din sa taong bayan at sa ating mga pangangailangan. So yun lang po, Senator Gatchalian, ang binibigyan ko ng konsiderasyon. Pangalawa po marami din pong mga kumpanyang dayuhan nagmumula sa Thailand, sa Singapore, ay mga lisensyado po natin sa ngayon. At sila naman po naghahanap buhay din ng tapat at marangal, parang sinasabi ko lang at sinasabi namin lahat, sayang din naman na hindi sila makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng matino at lalo tigit pa yung maapektuhan talagang marami ngayon sa ating mga kababayan na mawawalan ng hanap buhay. Dahil paniwala ko po, wala namang mga retirement program yung mga kumpanyang yan, hindi tulad ng ibang mga kumpanya na pag ikaw ay nagbawas ng empleyado, mabibigyan mo ng retirement. So sa akin po, Senator, nagtatapat ako sa inyo, yun po ang pangunahin sa aking isipan. Gayon din naman po sa pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Alam ko na challenge ko kayo na linisin to at nakita ko yung efforts ng inyong administrasyon na talagang linisin, no? Dahil nga from 200 naging 40 plus na lang ngayon ang mga lisensyadong Pogo sa PAGCOR. Nakita rin namin na nag-issue kayo ng bagong guidelines. Opo. Pero with all due respect, ako hindi pa rin ako kampante, no? At komportable na malilinis natin yan dahil based sa hearing na isinagawa namin, di lang namin masabi ngayon, pero marami rin sa mga legal na Pogo, quote-unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. No? Hindi lang namin pakita dahil ongoing yan, but pwede nyo sigurong kausapin yung mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila. Pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila,
parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na ho yan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal pogos. No? Hindi ko na ho isa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. Pangalawa, may mga bagay na lumabas dito sa aming pagdinig na hindi nagagawa ng maayos. For example, alam ni Attorney Fernandez to, yung incorporators ng tatlong mga vendors. Hindi nala ho dito, mga vendors ho sila. Pero naging incorporators ho sila ng mga POGO companies. No? Pinuntahan rin ho namin, pinuntahan ng COMSEC, nakita ho namin na talagang vendor yung kanilang mga lugar. Ang punto ko ho, ito yung bagong regulation pero nakakalusot pa rin ng mga ganitong problema. Kaya kung gagawin ho natin yung talagang mahigpit na regulation, hindi makakalusot ho yung vendors na ho yun dahil kami ho pumunta in COMSEC, andyan ho in COMSEC, pumunta ho sila, nakita ho nila na talagang barong-barong yung bahay, paano naging incorporator ho yan ng POGO. So ang punto ko lang ho, dahil dito sa dalawang to, personally, ito personal opinion ko ito, hindi ako kampante na malilinis ng tunay itong mga POGO malilinis ng tunay sa mga kriminalidad na ginagawa nila dahil magkasama sila no? Magkasama sila. At yung nakita rin ho namin sa mga pagdinig ho namin na itong mga POGO totoo nagdadala ng trabaho pero yung trabaho naman para sa mga dayuhan, no? At one point out of the 120,000 na nagtatrabaho doon, almost 90,000 mga foreigners, no? At even ngayon ho, ito may latest data ho kami, 47,000 na nagtatrabaho doon, bumaba na ho siya. Kalahati ho nito ay foreigners. No? So ang ibig ko sabihin, hindi 1:1 yung job creation nito. Unlike yung mga BPO, pag nagtayo ho ng call center, 1:1 kaagad ang result. Ibig sabihin, for 1 peso investment, 1 peso job ang malilikha. So, may nagkakaproblema ho tayo sa kriminalidad. Ang binibigyan ho natin trabaho ay mga foreigners. Parang sa akin, hindi ho, wala hong benepisyo ho siya para sa ating bansa. At maraming nadadamay, no? Kita nyo ho yung mga enforcement agencies ho ngayon, yung police, NBI, Bureau of Immigration, o local government unit, ang dami hong nadadamay sa ganitong aktibidad. Kung titignan ho natin yung call center, kailan ba ho nagkaroon ng problema sa call center? No? Ngayon, meron na tayong almost 2 million jobs sa call center, no? Generating about $40 billion. So, wala naman tayong problema. Ang punto ko, pwede ho tayong mamili ng maayos na negosyo. No? Pwede ho tayong pumiling negosyo na walang problema para sa atin. Pero itong negosyong ito, talagang laking problema hong nangyayari sa atin. At ang kinakatakutan ho namin, itong mga sindikatong to, masawa na sa mga kababayan nila, local na ngayon ang kikidnapin. Local na ngayon ang magiging target. At mangyayari ho yan. No? Mangyayari ho yan. Meron na ho akong naririnig na yung mga local na Filipino-Chinese families ang nata-target. Alam niyo naman, hindi naman nagsasalita yung mga yan. No? Pero meron akong information na naumpisahan na yan. Kaya yan po yung aking punto. No? Hindi itong negosyo na dapat ho nating tangkilikin. No? Dahil itong negosyong to, dala-dala ho niya kriminalidad at sindikato. Nakita naman ho natin. Pero ganun pa man, Mr. Chairman, ang posisyon namin i-ban na ito at ako na mas sa consolation na natutuwa ko dahil narinig ko na bukas yung isipan nyo at kung yan ang magiging desisyon, yan ang hindi kayo hahadlang doon. Hindi po. Maliwanag po yun. Meron lang po akong gustong liwanagin, Senator. Doon po sa binanggit ninyo na yung tatlong incorporator ay mga market vendor,
Hindi po sa kapanahunan namin na ipagkaloob yung lisensyang yon. Gusto ko lang po sanang liwanagin yun. Na dahil po sa paghigpit namin, Senator, sa panahon ko, kaya po hindi na nga nabigyan si Lucky South eh. Dahil sa paniniwala ngang meron po. Pero liliwanagin ko lang po sana with due respect to your na yung pong incorporator na nasasabi nyo talagang mga market vendor, hindi po sa kapanahonan ko nabigyan ng lisensya. Yun lang po, Senator. And tulad po ng binanggit ko kanina, kung ano po ang magiging pinal na desisyon ng Kongreso, Senado, Kongreso at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay hindi po problemahin ninyo. At ako pa po ang magsasabi sa pamunuan ng PAGCOR na ito ay isang desisyon na dapat galangin natin. Yun lang po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagkakataon muli. Chairman, is last question sige na lang po. na direktang question. Opo. Dahil nga sa mga reformang ginawa ninyo, sabi nyo nga under your administration, may bagong mga reforma at nakita ko naman doon sa mga guidelines na na-issue nyo. Opo. Ma-assure nyo ba kami, ang publiko, kami lahat, na hindi na mauulit itong kriminalidad na manggagaling sa Pogo? Last na ba itong sa Porac? Wala na ba kaming makikitang crime na manggagaling sa Pogo? Wala nang torture, human trafficking, cyber criminals? Last na itong kay Porac? Senator, sa akin pong sagot sa inyong katanungan, hindi ko po ma-assure. Kung magtatapat po ako sa inyo, hindi ko po ma-assure kayo na yan na po ang huling chapter ng mga masasamang gawain tulad ng torture or yung pagpatay or kung ano mang magawain. Sa abot po ng aming makakaya at ang tinutukoy ko po, Senator, ay yung natitirang 43 na lamang. Meron po kaming mga bagong panuntunan. Nakita din po namin na hindi din naman po kami perfecto doon sa pagbabago namin ng struktura at mga panuntunan. Meron pa po kaming mga enhancement na gagawin. Medyo na-discourage lamang dahil dito sa Isyontot na nabaling ang ating attention doon. But siguro hindi po karapat-dapat kung sabihin I can assure you na huli na po ito. Dito po sa 4 na pong higit na may pangkasalukuyan lisensya, nakalalamang po, Senator, na wala na po siguro torture kasi hindi na po kami pumapayag din na nasa mga malalaking at maluluwag na lugar sila eh. Ngayon po kung mapapansin nyo yung nangyari sa Bamban, gayon din naman po yung nangyari sa Porac, nakita sa malalaking lugar na. So we are coming out with certain guidelines. We are already banning hubs. We are not, I mean, in the meantime that wala pa namang order ng closure, this early I can inform everybody that we will not allow any hub existing or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site specific and building specific. So nagtatapat lang po ako sa inyo, hindi ko po talagang masasabing ito na po ang huling chapter ng mga criminal activities na maaaring maganap pa. Pero rest assured po, meron na po kaming ilalagay na 24/7 sa pamumuno ni General Villanueva. Maglalagay na po ang PAGCOR ng 24/7 ng mga teams na hindi na po aalis dito sa mga 43 licenses na pangkasalukuyan. Hopefully, that can deter. Hopefully, kung may napansin kami kaagad, takbo na kami sa kapulisan para malaman. Pero mahirap ko pong sabihin sa bulwagang ito at sa harapang ito na ito na po ang huli dahil kung talagang sabi nyo nga may criminal intent talaga yung natitira pa baka hindi ko na po talaga kayanin yung pag-monitor doon. And also with regard to sa nabanggit ninyo, Senator, na may mga interlocking relationships yung mga illegal doon sa legal, palagay ko po halos wala na. Dahil, Senator, nakita din namin yon at yan nga po yung mga hindi natin binigyan na po ng renewal. Dito po sa natitirang 43, wala na po kaming makitang
interlocking. Hindi pa po pero sinasala po sa pangkasalukuyan. Ang matitiyak ko po sa inyo, Senator, wala na pong market vendor dito.